Sa nakaraan nating kwento, ipinakita ang paglusob ng Kuraki Academy at Dark World kasama ang Great Cloud Empire, Chu at Yu Kingdom upang wasakin ang Two World Cities na nasasakupan ng Jiang Kingdom. Ipinakita rin ang pagdating ng naturang babae upang iligtas si Miss Lu sa bingit ng kamatayan, at ang huli ay ang paglitaw ni An Lanshu para tulungan si Ye Zuan na harapin sila Li Lanren sa gitna ng digmaan. Kaya't atin nang simulan ang kwento. Nagsimula ang eksena matapos ang usapan ni An Lanshu at ni Ye Zuan ay napagdesisyonan ng ating bida na bumalik sa kanilang barracks upang kamustahin ang kalagayan ni Miss Lu at ng Ninth Princess. Nang kanyang mapansin ang lugar na kanyang dinadaanan na dati ay puno ng mga tao, ngunit ngayon ay napuno na ng katahimikan at naging abandonado. Habang naglalakad si Ye Zuan ay isang batang babae ang humawak sa kanyang damit at nagpasalamat dahil sa pagliligtas ng kanilang buhay kasabay nito ng paglitaw ng mga magulang ng batang babae na nagpasalamat rin sapagkat kung hindi dahil kay Ye Zuan ay malamang na nawalan na sila ng buhay matapos silang habulin ng mga kawal ng Chu Kingdom sa labas ng border. Subalit dahil sa umuusbong na digmaan ay hindi pa nila alam kung saan tutungo kaya't nais sana nilang manirahan sa Imperial Capital nang sa gayon ay mas maging ligtas. Ngunit agad na hinawakan ni Ye Zuan sa balikat ang ama ng batang babae, aniya na kanyang pinapangako na matatapos agad ang digmaan at wag na silang matakot na manirahan sa Two World Cities. Agad naman nagpasalamat ang ama ng batang babae kay Ye Zuan at sinabing umaasa sila sa ating bida kaya't mananatili sila sa lugar na iyon hanggang matapos ang digmaan kasunod ng kanilang pagpapaalam na umalis. Matapos makaalis ng magpapamilya ay unti-unting inilabas ni Ye Zuan ang kanyang enerhiya habang sa isip-isip niya na nakasalalay sa kanyang desisyon ang mga buhay ng mga mamamayan ng nakatira sa lugar na iyon. At maya-maya pa ay ikinagulat ni Ye Zuan ng kanyang maramdaman ang pagbabago ng kanyang lakas. Mula roon ay inipon niya ang lahat ng enerhiya sa kanyang braso at pinagmasdan ito ng kanyang mapansin ang kakaibang enerhiya na inilalabas ng kanyang katawan kaya naman hindi siya makapaniwala dahil posibleng isang good and evil sword intent na ang kanyang tinataglay. Dito ay ikinatuwa ni Ye Zuan ang pagbabago ng kanyang lakas habang tinitignan ang dalawa niyang kamay kasabay ng paglalagay ng enerhiya rito, ay saad niya na hindi niya pa nakakamit ang ganoong klaseng lakas mula noon kaya naman agad niya itong sinubukang kontrolin na nagkaroon naman ng isang malakas na liwanag sa kanyang kamay at pinakawalan ang isang malakas na sword intent. Dahil doon ay mas lalo namang ikinatuwa ni Ye Zuan ng kanyang nalaman at mapagtanto na isa na siyang swordmaster na kung saan ay matagal na panahon niya nang inaasam-asam. Makalipas ang ilang sandali ay narating na rin ni Ye Zuan ang isang toldo kung saan naroon ang Ninth Princess at si Miss Lu na agad niya namang kinamusta ang kalagayan ng dalawa, na sinagot naman ng Ninth Princess na minor injury lang ang kanyang natamo at gagamutan na lamang siya ni Miss Lu kaya naman na itanong nilang dalawa kung mananatili ba si Ye Zuan at panunuurin ang kanilang gagawin. Hindi naman sumang-ayon si Ye Zuan at agad na lumabas ng tolda dahilan naman upang magtaka sina Miss Lu at ang Ninth Princess matapos ni Miss Lu umpisahan ang kanilang gagawin. At sa kanyang paglabas ay halos hindi pa siya makahinga sa pagkahiya gayunpaman ay bigla namang dumating ang isang individual na binati si Ye Zuan sa muli nilang pagkikita. Ipinakita naman ng Fifth Drunken Immortal Master na dala-dala ang isang kahon at dito ay humihingi siya ng tawad sapagkat sa oras na iyon ay nais na ng Drunken Immortal na hindi makisali sa problemang kinasasangkutan ni Ye Zuan kaya't humihingi na siya ng tawad sa ating bida. Tumugon naman si Ye Zuan at saad niya na hindi na kailangan pa na humingi ng tawad ng Drunken Immortal Master dahil sa marami na itong naitulong sa kanya at kung sakaling mga ilangan ng tulong ang Drunken Immortal House sa hinaharap ay hindi siya mag-aalinlangan na tulungan ito. Ikinagagalak naman ng Drunken Immortal Master ang kanyang mga narinig mula kay Ye Zuan dahil sa hindi siya nagkamali sa pagpili upang kaibiganin ito. Subalit kahit na hindi na sila makikisali pa sa problema ni Ye Zuan ay nais ng Drunken Immortal na ibigay ang isang regalo na agad namang inabot ng Drunken Immortal Master bilang paghingi ng tawad dahil sa hanggang doon na lamang ang kanilang makakayang maitulong kay Ye Zuan. Pinuksan naman ni Ye Zuan ang kahon kung saan ay bumungad sa kanya ang dalawang espada at ipinaliwanag ng Drunken Immortal Master na iyon ay tinatawag na Sword Swift Shadow na tanging nakadesenyo para sa mga Sword Immortal na nakakayang kontrolin ang dalawang espada,
Dagdag pa ng Drunken Immortal Master na kung sino man ang may kakayahang kontrolin ito ay mas dudobli ang lakas nito ng higit sa 2 beses. Sa nalaman ni Yezuan ay mabilis niya itong sinubukang kontrolin at sa isang iglap ay walang kahirap-hirap niya itong nakontrol, at agad itong pinakawalan na kung saan ay pinatungo niya ito sa isang poste upang malaman ang bilis ng espada. Matapos tumusok ng 2 espada sa poste ay hindi naman makapaniwala ang Drunken Immortal Master sa bilis ng ginawang pagkontrol ni Yezuan, at sa isip-isip niya na ang ganoong klaseng bilis ay hindi basta-basta maaabot ng Psionic Realm. Matapos subukan ni Yezuan ang 2 espada ay pinasalamatan niya ang Drunken Immortal Master sa napakagandang regalo na ibinigay nito. Ngunit sa kabila nito ay may winika ang Drunken Immortal Master na may isang bagay pa siyang nais ibigay na nagmula sa senior ni Yezuan sa Kenlan Academy na nagngangalang Mo Yuan. Doon ay ipinakita ng Drunken Immortal Master ang isang kahon na naglalaman ng 12 golden figure na gawa pa ng isa sa mga talentadong emperor na kung saan ay nagmula sa iba't ibang parte ng mundo ang mga ginto sa pagbuo nito. Saad niya pa na ang bawat kapiraso ay naglalaman ng isang formation kung saan kapag nilagyan ito ng spiritual energy ay kusa itong maa-activate. Subalit dahil sa may kakaunti na itong pinsala ay ang lakas nito ay mahahalin tulad na lamang sa isang Divine Harmony Realm expert, higit sa lahat ay kinakailangang nitong mag-consume ng 100,000 extremely spiritual weapon upang muling ma-activate ang formation. Sa kabila ng mga sinabi ng Drunken Immortal Master ay winika ni Yezuan kung maaari niya ba itong subukan na sinang-ayunan naman ito, kaya naman hindi na nagsayang pa ng oras si Yezuan at agad na nilagyan ng spiritual energy ang isa sa mga 12 golden figure dahilan upang ito ay ma-activate at lumipad patungo sa harapan nila Yezuan. Sa pag-activate ni Yezuan ng isa sa mga golden figure ay ikinagulat niya nang bigla na lamang itong lumaki na halos 2 talampakan ang laki kumpara sa kanya at dahil dito ay agad na sinubukan ni Yezuan na ito ay atakihin upang subukan ang tibay ng golden figure. Sa ginawang atake ni Yezuan ay halos hindi man lang nagalusan ito kaya't kanyang ikinamangha na sa kabila ng kanyang sword intent ay wala man lang itong epekto. Samantala, sa kabilang banda naman ay ngumiti ang Drunken Master at sinabi kay Yezuan na sa puntong iyon ay sigurado na ang kaligtasan ng ating bida, kasunod nito ang kanyang pagpapaalam na umalis dahil sa may mga bagay pa siya na dapat asikasuhin. Ngunit bago pa man umalis ang Drunken Immortal Master ay ibinigay ni Yezuan ang kakaunting halaga ng kayamanan upang maging kabayaran sa lahat ng mga spiritual weapon at iba pang mga kagamitan ang naibigay nito sa kanya sapagkat sa laki ng naitulong sa kanila ng Drunken Immortal Master ay hindi niya naman ito maaring abusuhin, kaya't matapos ang kanilang usapan ay tinanggap na rin ng Drunken Immortal Master ang ibinigay ni Yezuan at tuluyan ng umalis. Lumipat ang eksena sa labas ng Two World Cities ay naroon na ang mga kawal ng Great Cloud Empire kasama si Lilan Ren ang pinuno ng Dark World na nag-aantay na lamang sa pagdating ng mga bagong hukbo ng Black Flame Army upang lusubin ang tarangkahan ng syudad. Makalipas ang ilang sandaling pag-aantay ay dumating na rin ang Black Flame Army at dito ay agad ipinag-utos ni Lilan Ren na maghanda ang lahat dahil sisimulan na nila ang paglusob sa Two World Cities ng Jiang Kingdom. Kaya naman matapos makapaghanda ng lahat ay agad na isinigaw ni Lilan Ren na sugurin ang tarangkahan at paslangin ang sino mang pipigil sa kanilang harapan, na mabilis namang sinunod ng mga kawal. Sa kabilang banda naman habang papalapit ang mga kalaban mula sa itaas ng pader ay naroon sina Yezuan at ang Ninth Princess at kanilang pinag-uusapan na kailangan nilang manalo sa labanang iyon. Maya-maya pa ay ipinag-utos ng Ninth Princess sa mga kawal kasabay ng pagtaas niya ng kanyang sibat upang simulan ng atakihin ang mga papalapit na kalaban gamit ang pana, at dito ay agara namang pinakawalan ng mga kawal ang kanilang mga atake na kung saan ay binalutan nila ng apoy ang bawat dulo ng bala. Sa pagpapaulan ng maraming bala ng pana ay unti-unting nagsisibagsakan ang mga kalaban paparating sa harapan nila Yezuan dahilan upang gumanti ng atake ang mga kawal ng Great Cloud Empire sa pamamagitan rin ng pana. Gayunpaman ang bawat paparating na atake ay madali lang pinangsasalag ng Ninth Princess gamit ang kanyang sibat, at maging si Yezuan ay ganoon rin gamit ang kanyang espada.
Samantala habang abala si Yezuan ay napansin niya na paunti-unti na ring nagsisibagsakan ang kanilang mga kawal dahilan upang siya ay mabahala sapagkat kung patuloy na titindi ang sitwasyon ay maraming mamamayan ang madadami. Dahil sa paunti-unting pagkahina at pagkaubos ng mga kawal na kasama nila Yezuan ay tuluyan ng nakaakyat sa pader ang mga kalaban, na agad namang napansin ng Ninth Princess na kung saan ay kanyang napansin na ito ay mga assassin na nagmula sa Dark World. Mabilis na kumilos si Yezuan upang paslangin ang mga kalaban na nasa kanilang harapan, at ipinag-utos sa Ninth Princess na siya na ang bahala sa mga ito habang ang prinsesa naman ang bahala sa mga iba pang papasugod na kalaban. Pinagpapaslang naman ni Yezuan ang lahat ng mga kalaban na patuloy na umaakyat sa pader gamit ang kanyang espada, hanggang sa bigla na lamang siya napalibutan ng mga assassins at dito ay kanilang sinabi na kunin ang ulo ni Yezuan ayon na rin sa utos mula sa kanilang pinuno. Gayunpaman ay hindi natinag si Yezuan at binalaan ang mga assassin kung hinahanap raw ba talaga nito ang kanilang kamatayan. Maya-maya pa ay pinakawalan ni Yezuan ang isang malakas na atake patungo sa mga assassin dahilan upang sila ay mapaslang matapos tamaan ng malakas na atake ni Yezuan. Samantala mula naman sa ibaba ay napansin ng Ninth Princess ang isang martial artist na mabilis kumikilos patungo sa tarangkahan ng syudad, kaya't agad niyang binalaan ang kanilang mga kawal na bantayan ang tarangkahan sapagkat ito ang pinupuntirya ng kalaban. Mula sa ibaba ay ipinakita ang martial artist na mabilis tumutungo sa tarangkahan hawak ang kanyang sibat upang wasakin at balaking sirain ang dalawang malaking pintuan ng Two World Cities. Ngunit bago pa man siya tuluyang makarating sa harapan ng tarangkahan ay biglang may isang maliit na punyal ang lumitaw sa kanyang harapan at mula roon ay lumitaw si Moyon na nakahanda ng umatake. Sa pagdating ni Moyon ay agad niyang iwinisiwas ang dala niyang sandata na lumikha naman ng malakas na pagsabog sa kalupaan, ngunit madali lang itong naiwasan ng naturang martial artist at tumalon sa ere, kaya't matapos atakihin ito ni Moyon ay pinagbantaan niya ang naturang martial artist na kung nais nitong makadaan ay kailangan muna siyang harapin ito. Dahil sa pagbabanta ni Moyon ay mabilis na ibinato ng naturang martial artist ang kanyang sibat patungo kay Moyon habang sinabing masyado itong nagmamayabang sa kanyang harapan, at sa bilis ng pinakawalang atake ng naturang martial artist ay ikinagulat ito ni Moyon gayunpaman ay agad niyang sinalag ang paparating na sibat gamit ang kanyang sandata dahilan upang tumilapon ito papalayo. Pinuri naman ng naturang martial artist ang kakayahan ni Moyon dahil sa nagawa nitong madepensahan ang ginawa niyang atake, ngunit agad niya namang sinalo ang kanyang sibat mula sa ere at agad inesor si Moyon na maaari lang ito maging hari ng impyerno para sa mga tao. Hindi rin nagtagal ay agad na sumugod ang naturang martial artist kay Moyon at doon ay agad stang tinamaan sa kanyang dantian nang hindi niya man lang nabantayan dahil sa bilis ng pag-atake ng naturang martial artist. Dahilan upang mapasuka siya ng dugo at sa lakas nito ay agad na tumilapon si Moyon sa pader na nagdulot ng pagsabog at pagkawasak ng maliit na parte. Pagkatapos ay agad na lumapit ang naturang martial artist sa kanyang harapan at doon ay lalo pa niyang inaasar si Moyon dahil tinatawag na ito ng kanyang multo kasabay ng paghahanda ng naturang martial artist ang kanyang sibat upang paslangin si Moyon. Ngunit kanyang naramdaman ang mabigat na presensya na mabilis tumutungo sa kanyang likuran na kanya namang ipinangamba. Sa isang iglap ay may isang dilaw na liwanag ang tumama sa kanyang leeg at halos manlaki ang kanyang mga mata nang hindi niya ito magawang maiwasan kaya't agad siyang nawalan ng buhay. Sa pagbagsak ng naturang martial artist ay sumulpat naman si Yezuan sa kanyang harapan na may gawa ng pag-atake at dito ay sinabi ni Moyon na kung nahuli pa ng dating ang ating bida ay malamang sa kabilang buhay na sila muling magiging mag-brother. Pinakita naman sina Baze at Miss Lo kasama sila Lingon na pinamumunuan ni Yezuan at maraming bangkay ng mga kalaban ang nakahandusay sa kanilang harapan. Samantala marahan namang inalalayan ni Baze si Moyon matapos nitong matamo ang matinding pinsala at kanyang naitanong kung kaya pa ba nitong tumayo. Habang sa kabilang banda naman ay ipinag-utos ni Yezuan na magpahinga muna si Moyon at sila na ang bahala sa iba pang mga kalaban na paparating. Ngunit sa parehong oras mula sa mga kalaban ay napansin ng Dark Lord ang pagdating ni Yezuan sa harapan ng tarangkahan ng Two World Cities kaya naman agad niyang ipinag-utos sa Black Flame Army na paslangin lahat ng mga kawal ng Jiang Kingdom at sina Yezuan.
Nagsimula namang sumugod ang mga Black Flame Army habang si Li Lanren naman ay tuwang-tuwa dahil sa nais niyang makita kung kakayanin pa ba ni Yezuan na harapin ang maraming bilang nito. Ngunit hindi naman natakot ang ating bida sa mga paparating na kalaban bagkus ay ikinatuwa niya ang pagsugod nito ng kusa kasabay ng paghahanda niya na rin upang umatake. Agad naman na pinaslang ni Yezuan ang nangungunang miyembro ng Black Flame Army sa isang atake lamang. Dahilan upang magulat ang kasamahan nito sapagkat nakaya ni Yezuan na pabagsakin ng ganoon kadali ang kanyang kasama kahit na ito ay nakasuot ng isang matibay na armor. Dahil dito ay hindi naman makapaniwala ang ating bida sapagkat hindi man lang nawasak ang armor nito kaya naman sa isip-isip niya ay maaari nila itong kunin dahil sa posibleng nagkakahalaga ito ng mataas na presyo ng kayamanan. Maging si Miss Lu ay sumulpot sa harapan ni Yezuan at naging interesado sa mga kagamitan ng Black Flame Army, kaya't kanyang niyaya si Yezuan na simulan na nilang paslangin ang mga ito. Agad namang pinakawala ni Miss Lu ang malakas na enerhiya patungo sa mga Black Flame Army dahilan upang sila ay mapaslang sa lakas ng pinakawalan ni Miss Lu. Mula naman sa itaas ay hindi makapaniwala ang mga kawal ng Jiang Kingdom sapagkat sa isang atake lamang ay pinaslang ni Yezuan ang isang miyembro ng Black Flame Army na isa sa malalakas na mandirigma. Itinuro naman ni Yezuan ang walang malay na Black Flame Army member at doon ay pinalakas ni Yezuan ang loob ng kanilang mga kasamahan, aniya na hindi naman masyadong malakas ang mga Black Flame Army kaya't makakaya nilang manalo. Nagsigawan naman ang mga kawal ng Jiang Kingdom at nabuhayan ng loob ng marinig ang mga sinabi ni Yezuan habang sa kabilang banda naman ay ikinatuwa ng Ninth Princess ang kumpiyansang ipinapakita ni Yezuan, subalit may isang tinig naman ang nagmula sa instrumento na narinig ni Yezuan dahilan upang siya ay napalingon sa kanyang likuran upang alamin kung saan nanggagaling ang tinig. Dito ay ipinakita ang isang hangal na hawak ang isang instrumento at saad nito na hindi niya akalain na bukod kay Anlan Shu ay may isa pang malakas na martial artist genius ang naroon sa Jiang Kingdom. Tumugon naman si Yezuan na natatandaan niya na may isang babae ang gumagamit rin ng kaparehong instrumentong hawak niya kaya naitanong ni Yezuan kung magkasama ba ang dalawa. Ngunit dahil sa pagtatanong ni Yezuan ay ikinagalit ito ng naturang hangal at agad na umatake sapagkat ayaw niyang ikinukumpara sa isang hamak na ika-12 lamang sa Demon List ng Middle Kingdom. Sa ginagawang atake ng hangal ay bahagya itong naiwasan ni Yezuan ngunit dahil sa lakas ng enerhiya ay ramdam pa rin ni Yezuan ang ginawang atake nito, kaya naman sa kanyang pagbagsak siya ay napaluhod at napasuka ng dugo. Nagmayabang naman ang hangal sa ibinayad sa kanya na 10 million finest spirit stone upang paslangin lang si Yezuan ngunit dahil sa nakaharap na niya ito ay tila hindi raw karapat-dapat ang ganoong kalaking halaga, kaya't matapos niya iyong sabihin ay muli namang umatake ang hangal gamit ang kanyang instrumento. Habang si Yezuan naman ay sinabayan ang paparating na atake ng hangal at sinasabing hindi na nito kailangan pang sabihin ang mga bagay na iyon. At dahil sa ginawang atake ni Yezuan ay hindi ito kinaya ng hangal dahilan upang siya ay bumagsak at mawala ng malay. Napansin naman ni Li Lanren ang ginawa ng ating bida kaya't kanyang ikinagulat ng mapagtanto na isa ng ganap na swordmaster si Yezuan, at sa isip-isip niya na hindi niya maaaring hayaan si Yezuan na mabuhay para sa kapakanan ng Kuraki Academy. Pinakawalan naman ni Li Lanren ang kulay lilang enerhiya patungo kay Yezuan upang tuluyan na itong paslangin, ngunit agad naman itong napansin ni Yezuan at mabilis na naiwasan dahilan naman upang bumulusok ito sa tarangkahan ng Two World Cities na lumikha ng malakas na pagsabog na naging sanhi ng pagkawasak ng tarangkahan kung saan ay maraming mga kawal ng Jiang Kingdom ang napaslang dahil sa lakas ng atake. Ikinabigla naman ni Yezuan ang lakas ni Li Lanren nang kanyang maramdaman na isa na itong Dharma Realm, gayunpaman matapos lumunsad ng isang pag-atake si Li Lanren ay agad niyang ipinag-utos sa mga Black Flame Army na sugulin si Yezuan. Samantala dumating naman sina Miss Lu, Ling Han, Base at Mo Yun sa likuran ni Yezuan upang tulungan itong harapin ang mga paparating na kalaban. Kaya naman dito ay mas lalong pang lumakas ang loob ng ating bida at naghanda muli sa pakikipaglaban. Halos manlaki naman ang mga mata ni Li Lanren nang makita ang ginawa ni Yezuan sapagkat kanyang naramdaman ang essence ng sword intent mula sa ating bida na tanging mga sword emperor lamang ang tinataglay ang ganoong klaseng lakas kaya't kanyang ipinagtataka kung paano iyon nagagawa ni Yezuan.
Maya-maya pa ay binitiwan ni Yesuan ang isang malakas na enerhiya na nagmula sa kanyang espada na agad namang pumaslang sa ibang miyembro ng Black Flame Army. Habang sa kabilang banda naman ay halos pagpawisan na sa takot ang iba pang natitirang miyembro na paunti-unting lumalabas sa usok at saad nila na inakala nilang si Yesuan ay nasa antas pa lamang ng Psionic Realm, ngunit bakit kakaiba na ang pinapakita nitong lakas? Hindi naman makapaniwala si Yesuan sa kanyang nagawang atake at ipinagtataka kung isa bang good sword intent ang kanyang nagawa, kaya naman nais niya ito muling subukan, at mabilis na sumugod sa mga kalaban at doon ay muli niyang pinakawalan ang isang sword slash na pumaslang sa maraming bilang ng Black Flame Army. Sa kabila nito, habang abala si Yesuan sa pag-ubos ng mga kalaban ay bigla namang gumuho ang pader ng Two World Cities na kinaroroonan ng mga kawal ng Jiang Kingdom, dahilan upang mahulog ang mga ito at tuluyang makapasok ang kalaban. Nagsalita naman si Lilanren at minaliit ang ating bida sapagkat puro pagsalag lamang ang tanging ginagawa nito kasunod ng muli niyang pagpapakawala ng atake patungo kay Yesuan habang tumatawa ng malakas. Gayunpaman ay agad nakapagtago si Yesuan sa malaking tipak ng bato, habang patuloy ang pagpapakawala ni Lilanren ng kanyang atake. Subalit mula sa likod ng malaking bato ay lumabas si Yesuan na may matalim na tingin at sa kanyang isipan ay sinasabi niyang kung sa tingin ni Lilanren ay mamamatay siya sa oras na iyon ay isang malaking pagkakamali ang kanyang inaakala. Kasabay nito ang paghahanda ni Yesuan ng kanyang espada ay isinigaw niya na hindi niya hahayaang makapasok ang mga sinumang bandido sa kanyang kaharian. Dahil dito ay inilabas ni Yesuan ang dalawang espada na ibinigay sa kanya ng Drunken Immortal House at sinimulang kontrolin upang paslangin ang lahat ng mga kalaban na patungo sa loob ng Two World Cities. Mabilis naman na nagsibagsakan ang mga ito matapos kontrolin ni Yesuan ang dalawang espada. Subalit natawa naman si Lilanren dahil sa hindi pa sapat ang lakas ni Yesuan kaya't agad niyang ipinag-utos sa mga Black Flame Army na pagsamahin ang kanilang mga lakas at paslangin si Yesuan, na agad naman na sinunod ng mga ito at mabilis na tumungo sa kinaroroonan ni Yesuan. Hindi naman natinag ang ating bida, aniya na hindi niya hahayaan ang sino man na makapasok sa Two World Cities at handa siyang mamatay maprotektahan lamang ito. Samantala winika naman ng Ninth Princess mula sa likuran ni Yesuan na hindi nila hahayaan na mag-isang makikipaglaban si Yesuan kaya't dito ay naitanong ng prinsesa kung pinagsisisihan ba ng ating bida na mapaslang kasama nilang lahat. Wala namang pag-aalinlangan na sinagot ni Yesuan ang tanong ng Ninth Princess na handa siyang mamatay at hindi niya ito pinagsisisihan. Gayunpaman sa kabilang banda ay agad na sumugod ang naturang babae na kasama nila Miss Lu at hindi sinang-ayunan ang mga sinabi ng Ninth Princess sapagkat nais niya pang pakasalan ang kanyang minamahal. Sa pagsugod nito ay nabuhayan naman ng loob si Yesuan at agaran niyang niyaya ang lahat na makipaglaban para sa kanilang mga buhay, na agad namang sinunod ng lahat kaya't wala na silang sinayang na oras at sabay-sabay na sumugod. Mula naman sa kabilang parte ay namamangha si Lilanren sa kakaunting bilang nila Yesuan at nagawa nilang mapaslang ang higit sa 10,000 mga kawal ng Kuraki Academy, ngunit napalitan ang lahat ng ito nang may isang kawal ang dumating sa kanyang likuran upang ibalita na may isang pag-atake ang nangyayari sa kanilang likuran, dahilan upang mag-ulat si Lilanren. Sa mataas na parte ng bangin ay may mga misteryosong mga indibidwal ang nakatayo mula sa tuktok at dito ay napansin ni Lilanren ang isang bandila, kung saan ay kanyang napagtanto na ito ay watawat ng Ning Kingdom. Ipinakita naman si Tuubayan na sakay ng isang kabayo na pinagmamasdan sa ibaba ang mga kaganapan ng isang labanan, habang si Lilanren naman ay hindi napigil ang magalit dahil sinabi nito na hindi sila makikisali ngunit narito sila at tila balak pang protektahan si Yesuan. Winika naman ng Dark Lord na kanyang nabalitaan na si Yesuan at si Tuubayan ay may malalim na relasyon sa isa't isa kaya't siya mismo ang namuno upang pumunta sa Jiang Kingdom, na lalo namang ikinagalit ni Lilanren at iminungkahi na nararapat na kanila ring paslangin ito. Sa kabilang banda naman ay sumugod na rin si Tuubayan at pinagpapatay ang mga kawal ng Kuraki Academy hanggang sa kanyang napansin si Yesuan na abala sa pagpaslang ng mga kalaban. Napalingon naman si Yesuan sa kinaroroonan ni Tuubayan subalit hindi niya namalayan ang paglitaw ng maraming kalaban sa kanyang likuran, gayunpaman ay biglang may kulay asul na enerhiya ang tumama sa mga kalaban dahilan upang mapaslang ang mga ito.
Sa gitna ng labanan ay agad na lumapit si Tuubayan kay Yesuan kaya naman kanyang naitanong kung bakit ito naruroon, na sinagot naman ni Tuubayan na naroon siya upang tulungan si Yesuan sa labanan kaya't huwag na itong magtanong pa at sumakay na lamang sa kanyang likuran. Sa pagsakay ni Yesuan ay hindi maalis ang kanyang ngiti dahil sa pagkakahawak niya sa bewang ni Tuubayan. Samantala sa kabila nito ay agad na pinatakbo ni Tuubayan ang kanyang kabayo at sinabing humanda si Yesuan sa gagawin nilang pagsugod. Dito ay pinagpapatay nila Yesuan ang sinumang hamarang sa kanilang daraanan papunta sa lokasyon ni Lilanren dahilan upang mabahala si Lilanren nang kanyang makita na papalapit sina Tuubayan sa kanyang kinaroroonan at agad na ipinag-utos sa mga kawal na pakawalan ang maraming bala ng pana upang pigilan ang pagsugod nila Yesuan. Agad namang pinakawalan ng mga kawal ang mga bala ng pana patungo kina Yesuan, at sa dami nito ay winika ni Tuubayan na hindi sila basta-basta makakalapit kay Lilanren dahil sa maaari silang tamaan, ngunit agad namang gumawa si Yesuan ng isang malaking barrier upang depensahan ito at sinabi niyang ipagpatuloy lang ni Tuubayan ang pagtakbo. Matapos madepensahan ni Yesuan ang mga bala ng pana ay agad niyang winika na yumuko si Tuubayan at gagawa siya ng isang pag-atake na agad namang sinunod ni Tuubayan kaya't winasiwas ni Yesuan ang kanyang espada na muling pumaslang ng maraming kawal ng kalaban. Samantala bigla namang hinayla ni Tuubayan si Yesuan nang kanyang mapansin ang paparating na bala ng pana sa kanyang likuran dahilan upang sila ay mahulog sa sinasakyan nilang kabayo at mawalan ng balanse. Sa kanilang pagbagsak ay pinasalamatan naman ito ni Yesuan subalit mula sa itaas ay paparating na ang maraming bala ng pana na binalutan ng kulay lilang enerhiya sa kanilang lokasyon, kaya naman inilabas ni Yesuan ang tatlong spiritual weapon upang gumawa ng mas matibay na barrier sa kanilang harapan upang depensahan ang mga bala ng pana. Ngunit sa pagtama nito ay paunti-unting nagkakaroon ng bitek ang barrier na nilikha ng ating bida na nagresulta ng panghihina nito at pagsusuka ng dugo ni Yesuan. Samantala matapos mawasak ang barrier ay mabilis na sumugod ang mga Black Flame Army at doon ay napatingin si Yesuan kay Tuubayan at humingi ng tawad sapagkat hindi niya inaasahan na dito magwawakas ang kanilang mga buhay. Gayunpaman bago tuluyang makalapit ang mga Black Flame Army ay bigla na lamang hinalikan ni Tuubayan si Yesuan sa labi na ikinagulat naman ng ating bida at ipinagtaka kung ano ang ginagawa ni Tuubayan. Kaya't abangan sa susunod ang mangyayari matapos supsupon ni Tuubayan ang labi ni Yesuan at kung makakaya pa ba nilang harapin ang mga kalaban. Kaya't huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang ating video.